Wala na siya, Sel. Isang buwan na lang, makukuha na natin ang lahat. Ang malamig na tinig na iyon ni Ephraim ay pumasok sa pandinig ko. Hindi tulad ng isang sigaw, kundi tulad ng isang matalim na aspili na tahimik na tumusok sa pinakapuso ng aking pagkatao. Nandoon ako, nakatayo sa likod ng pinto ng aming silid-tulugan. Hawak ang isang puting oversized na t-shirt na paborito niya. Ilang sandali lang bago ko marinig ang mga salitang iyon, masaya kong tinatahi ang punit sa laylayan yun. Isang simpleng gawain, ngunit puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Ang t-shirt na iyon ay nahulog mula sa aking mga kamay, ngunit hindi ko man lang naramdaman ang pagdampi nito sa makapal na alpombra. Sa halip, ang tanging tunog na nagpatindi sa katahimikan ay ang ingay ng aking sariling pulso na mabilis na humihampas sa loob ng aking balat. Ang aking mga daliri, na puno ng calluses dahil sa walang sawang paglalaban ng kanyang mga damit at paglilinis ng bahay, ay biglang nanginig. Tiningnan ko ang mga kamay ko, ang mga medal ng aking sakripisyo na ngayon ay tila nagiging mga chains na nagtali sa akin sa isang buhay na punong-puno ng kasinungalingan. Sa paningin niya, ang mga kamay na ito ay hindi mga kamay na nagpapakita ng pagmamahal, kundi mga kamay ng isang babaeng di na karapat-dapat hawakan. Biglang pumasok sa isip ko ang isang alaala. 10 taon na ang nakalipas noong pinasan ko ang lahat ng utang niya para lang makapagtapos siya. Binalikan ko rin ang larawan niya noong una kaming ikasal. Ang mga mata niyang puno ng gratitude at ang mga labi niyang nangako ng walang hanggang pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay tila mas murang bilihin pa kaysa sa pira-pirasong tela na nasa sahig. Ma, ano yan? Napabalik lang ako sa kasalukuyan na nang marinig ko ang bulong ng aking anak, si Liara. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang liwanag. At sa sandaling iyon, siya ang tanging ilaw na sumasagip sa akin mula sa malalim na hukay ng kawalan ng pag-asa. May hawak siyang maliit na plastic bag. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng takot. Nakita ko po si Papa. He was putting the lolo sa vitamins mo po, bulong niya, na tumutukoy sa mga misteryosong gamot na nakita niyang dinudurog ni Ephraim. Sabi ni Lola Flora, wag ko daw po sabihin kay Papa. Ang mga salita ni Liara ay ang pangalawang shock na tumama sa akin. Ang kusok, kep. Hindi lang pala ako niloko, inalisan ng dangal, kundi pinaplano rin ang pagpatay sa akin. Ang utak ko ay gumana ng mabilis, mas mabilis kaysa sa poison na unti-unting kumakalat sa aking katawan. Ang aking survival instinct ay biglang sumigaw ng napakalakas. Niyakap ko si Liara ng mahigpit. Ang aking puso ay naging yelo. Ang yakap na iyon ay hindi lang yakap ng pagmamahal, kundi yakap ng pangako. Hindi ako susuko, anak. Inilabas ko ang vitamin bottle mula sa aking pitaka. Tumingin ako kay Liara. Anak, ang bote na ito, ipapalit natin sa bote na kinuha ni Papa. This is our secret, okay? Ang mga kamay ni Liara ay nanginginig habang inilalagay niya ang bote sa likod ng malaking bookshelf. Nagpapalit sa totoong bote ng lason na nasa ibabaw ng nightstand ko. Sa sandaling iyon, hindi na ako si Marisol na umiibig at nagpaparaya. Ako ay naging isang inang survivor na nagpaplano ng counterattack. Lihim akong naglakad papunta sa study room kung saan tahimik kong tinawagan si Attorney Lorna, ang aking pinagkakatiwalaang lawyer at kaibigan. Ang boses ko ay kalmado. Tila nag-o-order lang ng hapunan, ngunit sa loob ko, may isang malaking bagyo ang umaalpas. Inilahad ko ang lahat kay Lorna, mula sa insurance policy hanggang sa lason. Sinabi ko sa kanya ang aking plano. Magkukunwari akong nagkasakit. Gusto kong makita kung gaano sila kalayo sa kasamaan.
Gusto kong makuha ang lahat ng ebidensya. Si Lorna ay nagulat, ngunit hindi nagtanong ng marami. Kilala niya ako. Marisol, this is too dangerous. Baka saktan ka nila. Hindi nila ako masasakyan pa, sagot ko. Dati, ang sakit ay nasa puso ko. Ngayon, ang sakit ay galit na nagpapalakas sa akin. Nang matapos ang aming pag-uusap, kumuha ako ng kaunting sleeping pill na galing sa first aid kit. Isang maliit na dosis lang para maging convincing ang pagkukunwari. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang mga mata ko ay tila nagbago. Wala na ang innocence. Napuno na ito ng determination. Dumating si Ephraim sa silid. May dalang isang basong tubig at ang tinatawag niyang gamot ko. Ang mukha niya ay puno ng fake na pag-aalala. Love, inumin mo na to para gumaling ka na, sabi niya. At sa kanyang boses, narinig ko ang kasakiman, ang pagkagigil na matapos na ang lahat. Uminom ako, hayaan siyang maniwala. Nagsimula akong sumuka, ang aking katawan ay nanlalambot at dahan-dahan akong bumagsak sa kama. Narinig ko ang tinig ni Ephraim na nagulat, ngunit may bahid ng kaligayahan. Naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang kamay sa aking noo. At pagkatapos ay naramdaman ko ang pagbaba ng timbang niya sa tabi ko. Alam kong umaarte lang siya para sa kanyang sarili. Nang marinig ko ang mahinang pagbukas at pagsara ng pinto at ang footsteps niya na lumayo, hindi ako umimik. Pero sa loob ko, may nagngingit-ngit na tanong. Pagkatapos ng lahat ng pagmamahal na ibinigay ko, sapat ba ang pagpapanggap na ito upang makita ko ang katapusan ng taong minahal ko ng sobra? Ang unang 3 araw ng aking pagkukunwari ay parang isang walang katapusang silent movie. Nakapikit ako, tanging ang aking pandinig at panloob na diwa ang gumagabay sa akin. Ang una kong narinig ay ang mahinang pag-ungol ni Ephraim, hindi ng takot o lungkot, kundi ng relief. Ang sarap palang maging malaya, Marisol. Iyan ang unang pangungusap niya sa loob ng 3 araw. Narinig ko ang paggalaw niya. Ang mga yapak niya na naglalakad palayo sa kama. Tila nagmamadaling iwanan ang lahat ng bakas ng aking presensya. Maya-maya, narinig ko ang mahinang tunog ng isang plastic container na inihagis sa trash bin. Kasunod ang pagbuhos ng tubig mula sa faucet sa banyo. Nagtatago siya ng ebidensya. Ang kalmado niyang mga kilos ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Wala siyang kaba, walang remorse. Ang akala niya, nakuha na niya ang lahat. Pagkatapos ng ilang oras, dumating ang fake doctor na inupahan ko. Marisol, bilang isang successful businesswoman, ay may koneksyon. Nakita ko ang pag-aalala ni Ephraim na parang scripted. Puro overacting at superficial. Doc, ano po ba talaga? Sabi ng nurse. May heart murmur daw po siya. Tanong niya, at sa bawat salita, tila mayroon siyang inihanda na depensa. Medyo may fatigue lang sa puso, Ephraim. Kailangan niya ng complete rest at monitoring. Tugon ng doktor, na alam ang aking plano. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa amin ng dagdag na oras. Ang pacing ng kwento ay dahan-dahang gumagalaw pabor sa amin. Kinagabihan, ang aking malabangungot na sitwasyon ay lumala pa nang biglang dumating ang aking biyenan, si Aling Sion. Hindi siya dumating nang may dalang sopas o bulaklak. Ang kanyang mga yapak sa sahig ay mabibigat at tila nagmamadali. Kumusta na ang kondisyon ni Marisol, Ephraim? Nakuha mo na ba ang mga papeles sa safe? Hindi tayo pwedeng maubusan ng pera habang nagpapagamot-gamot siya. Ang bungad niya. Ang kanyang tinig ay matinis, puno ng kasakiman na hindi man lang niya sinubukang itago. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dibdib. Utang na loob. Yan ang sumbatan ko sa kanya. Noong nabubuhay pa ang aking asawa, ako ang sumuporta sa kanyang pamilya.
nagbigay ng tirahan at pera. Ngayon, habang ako ay nakahiga, nakikinig sa kanilang mga plano sa aking legacy, ang tanging nasa isip niya ay ang money. Huwag kang mag-alala, ma. Hindi siya abot sa Pasko. Celestine said so. Sagot ni Ephraim. Celestine, puro Celestine na lang. Sana masiguro ng babaeng iyan na hindi tayo mabibisto. Kung hindi, babalik tayo sa kahirapan. Sagot ni Aling Sion. Sa gitna ng tensyon na iyon, tanging si Lola Flora, ang aking ina, at si Liara ang aking anchor. Hindi man nakikita ni Lola Flora ang nangyayari, alam niya ang lahat. Ang kanyang matalas na pandinig ay nakakarinig ng frequency ng kasinungalingan. Liara, halika sa tabi ko, apo. Mahinang wika ni Lola Flora, habang nakaupo sa tabi ng aking kama. Huwag kang matakot. Ang ina mo ay matibay. Naririnig ko ang lakas niya sa bawat mahinang paghinga niya. Ang mga tao na ang tingin ay malakas, sila ang pinakamahina. Nang lumabas sina Ephraim at Aling Sion para mag-usap sa kitchen, may dumaan na mahinang kaluskos malapit sa aking tainga. Ang tunog ng isang bagay na nakalagay sa ilalim ng aking unan. Alam kong iyon ang recording device na sinabi ko kay Lorna, ang aking secret weapon sa loob ng aking safe zone. Hindi nagtagal, muling narinig ko ang tinig ni Ephraim. Tila kausap niya si Celestine sa telepono sa loob ng silid. Wala na, Cel. No problem. Pero please, huwag kang masyadong lumapit muna. Delikado, sabi ni Ephraim. Ang sagot ni Celestine na naririnig ko sa kabilang linya ay parang isang slap sa aking muka. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit puno ng malisya. Huwag kang mag-alala, F. Nandito ang anak natin para maging tagapagmana. Hindi na niya kailangang mag-alala. Magiging isang mabait akong ina sa anak natin. Ang salitang anak natin ay tumagos sa akin. Napakalaking irony. Inalagaan ko si Ephraim, binuo ko ang kanyang career, pero siya naman, nagmamadaling ipamana ang lahat sa isang mistress at sa anak ng mistress niya. Ngunit kasabay ng sakit, may isang cold realization. Hindi lang ako ang niloloko. Narinig ko ang sinabi ni Lorna. Ang mga dates ay hindi tugma. Ang bata ay hindi anak ni Ephraim. Kinilabutan ako sa kawalang hiyaan at sa kasakiman ni Celestine. Pero ang realization na iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Ang aking galit ay hindi na tungkol sa loss ng isang asawa, kundi tungkol sa pagtatanggol sa aking legacy at sa aking anak. Pagkatapos ng tawag, pumasok si Ephraim sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay magaan. Tila naglalakad siya sa ulap. Lumapit siya sa dresser at pagkatapos, naramdaman ko ang malamig na pagdampi ng metal sa aking daliri. Ang aking singsing sa kasal. Dahan-dahan niyang hinugot ito. Hindi siya nag-aksaya ng salita. Narinig ko ang mahinang pag-slide ng metal sa aking balat. Isang tunog na mas tahimik kaysa sa whisper, ngunit naglalaman ng lahat ng sakit. Inihagis niya ang singsing. Hindi ko nakita kung saan, ngunit naramdaman ko ang pag-alon ng hangin nang ito ay bumagsak sa isang lugar. Tapos na ang utang na loob, bulong niya, na tila nagbibigay ng justification sa kanyang sarili. Ang kanyang hininga ay mainit. Puno ng baho ng kanyang perfume na humalo sa pabango ni Celestine. Ang aking daliri ay malamig. Ang singsing ay wala na. Ang symbol ng aming pagmamahalan ay nasa isang drawer na, kasama ng mga lumang resibo at lumang receipts. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay hindi na nasaktan. Nagalit na. Hindi na ako nag-iisip ng pagpapatawad. Nag-iisip na ako ng justice. Hindi na ako makapaghintay na magising. Ang pagdampi ng aking kamay sa space
kung saan dating nakalagay ang aking singsing sa kasal, ay mas malamig pa kaysa sa salitang kaligayahan sa bibig ni Ephraim. Sa loob ng aking isip, paulit-ulit kong sinasambit, ang pag-ibig ko ay ginto, pero ang utang na loob niya ay plastic. Ang pagmamahal ko sa kanya ay tila napaka-inosente, isang bagay na akala ko ay may halaga, ngunit sa mga mata niya, isa lang itong commodity na madaling itapon. Sa pagkukunwari kong pagkawala ng malay, ang aking utak ay laging gising, naghihintay, nagmamanman. Sa umaga, si Ephraim ay nagdadala ng porridge. Hindi siya nag-aalala sa akin. Tinitiyak lang niya na iinumin ko ang lahat ng dosage ng lason na nakahalo sa pagkain. Kainin mo, love. Sabi ng doktor, kailangan mong lumakas. Wika niya. Ang bawat kutsara ay parang a spoonful of mockery. Sinasara ko ang aking mga mata, tinitiyak na ang micro-movements ko ay kahawig ng isang taong lethargic at may sakit. Ngunit sa likod ng aking mga talukap, ako ay nagtatala ng lahat. Sa sandaling lumabas si Ephraim para magtrabaho, si Liara ang aking tiny messenger. Siya ang nagbigay ng signal kay Lola Flora. Mula sa likod ng aking ulo, narinig ko ang mahinang pagdampi ng dial ng telepono. Si Lola Flora, na gumagamit ng kanyang matalas na pandinig para tawagan si Lorna. Attorney, huwag mo munang itatanong si Marisol. Just listen, bulong ni Lola Flora. Nakuha na niya ang policy at ang recording device ay nasa ilalim ng kanyang unan. Paki-imbestigahan si Celestine. May gut feeling ako na mas malaki pa ang plano ng babaeng iyan. Hindi nagtagal, nakatanggap ako ng tawag. Sa caller ID, nakita ko ang pangalan ni Lorna. Hinihintay ko ang sandali na pumasok si Ephraim sa banyo upang sagutin ito. Marisol, I need you to listen very carefully. Hindi ko alam kung bakit, pero nakuha ko ang medical record ni Celestine. Hindi tugma ang mga dates ng kanyang pagbubuntis. Lumalabas na it's not Ephraim's. Ang tinig ni Lorna ay tila may excitement sa kabilang linya. Ang mga salitang iyon ay hindi nagdulot ng sakit. Nagdulot ito ng isang surge ng lamig sa aking mga ugat. Ito ay isang game changer. Si Celestine ay hindi lang mistress. Siya ay isang professional schemer. Hindi lang pala ako ang niloko ni Celestine, pati si Ephraim din. Ang realization na iyon ay isang double-edged sword. Masakit? Oo. Pero nakapagbigay ito ng mas malaking leverage sa aking plano. Hindi na lang ito tungkol sa justice para sa akin. Ito ay tungkol sa paglalantad ng kasakiman at kamangmangan. Pumasok si Ephraim sa silid. Hindi ko pa man nakikita, narinig ko na ang kanyang mga footsteps at ang amoy ng kanyang cologne na napalitan ng isang mas matamis at mas murang pabango. Nag-iisa siyang naglalakad papunta sa isang safe na itinayo ko para sa kanya. Kailangan kong kunin ang stock certificates. Baka kailangan nating ibenta. Para sa gamot ni Marisol, ang sabi niya. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Narinig ko ang mahinang tunog ng safe na nagbubukas. Sa pagkakataong ito, narinig ko rin ang mahinang pag-uusap ni Ephraim at ni Aling Sean sa labas ng doorway. Nag-aaway sila tungkol sa division of assets. Si Aling Sean ay humihingi ng mas malaking bahagi. Huwag mong kalimutan, Ephraim, ako ang nagpalaki sa iyo. Walang Marisol kung hindi dahil sa akin. Wika ni Aling Sean. Sana hayaan mo na lang muna si Celestine. Siya ang may hawak ng susi sa plan natin. She's carrying the air. Tugon ni Ephraim. Ang usapan ay nag-ambala nang pumasok si Celestine. Ang kanyang fake kindness ay nakakairita. Huwag na kayong mag-away. Pagkatapos ng lahat tayo ay may parte sa future na ito. You should take care of Marisol now. Baka may makakita pa sa iyo. Ang sabi niya,
na nagpapanggap na mapagmahal. Ito ang climax ng aking monitoring. Nagsisimula na silang maging careless. Maya-maya, naramdaman ko ang pagdampi ng isang kamay sa aking pisngi. Malamig. Hindi iyon kamay ni Ephraim. Si Celestine. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko si Liara. Magiging isang mabait akong ina. Bulong niya sa akin, na tila nagbibiro, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng threat. Ang kanyang hininga ay mainit, puno ng arrogance. Mabilis lang to, Marisol. Mamaya, tapos na ang lahat ng paghihirap mo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking balat. Ang kanyang direct threat ay nagtulak sa akin. Hindi na ako pwedeng maghintay pa. Ang pangako niya na aalagaan ang anak ko ay naging fuel sa apoy ng aking galit. Hindi ko man siya masagot, ang aking puso ay sumisigaw. Hindi mo makukuha ang anak ko. Ikaw ang magtatapos. Ako ang magliligtas sa aming dalawa. Hindi ang buhay ko ang kinatatakutan kong mawala. Ang kinatatakutan ko ay ang pag-iisa ng anak ko sa mundong punong-puno ng mga ahas. Sa mga araw na nakahiga ako, ang survival instinct ko ay hindi para sa sarili ko, kundi para kay Liara. Alam ko, kapag wala na ako, ang aking anak ay may iwan sa kamay ng isang lalaking may kasakiman at ng isang babaeng may lason sa puso. Ang takot na iyon ay naging totoo na ng isang umaga. Narinig ko ang mahinang pag-uusap ni na Ephraim at Celestine sa hallway. Kailangan nang umalis ni Liara, Cel. Hindi ko siya mamonitor habang ginagawa natin ito, ang sabi ni Ephraim. Dapat lang, ilagay mo siya sa boarding school na malayo. Sapat na yang trust fund niya para doon. At least, hindi na siya magiging abala sa atin habang we are moving on, ang sagot ni Celestine. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagmamadali. Tila gusto niyang burahin ang lahat ng bakas ng aking pagiging ina sa bahay na iyon. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pag-agaw ng aking anak, ang hindi ko mapapayagan. Pilit kong iginalaw ang aking kamay. Ang aking mga daliri ay nagpapahiwatig ng distress. Naramdaman ni Lola Flora ang aking pagkabalisa. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Huwag kang magpadalos-dalos, Efeso. Kung may mangyari sa ina ni Liara, ikaw ang unang-unang titingnan ng mga tao. Ang pagiging ama ay hindi lang pagbibigay ng pangalan, ito ay pagpapakita ng stability. Ang wika ni Lola Flora. At sa kanyang boses, merong isang undercurrent ng pagbabanta na nagpatigil kay Ephraim. Sa huling pagkakataon, ang kanyang pride ang pumigil sa kanya. Hindi siya natatakot na mamatay ako. Natatakot siyang mahusgahan ng komunidad. Okay, fine, hindi siya song. Hindi siya alis ngayon, pero dapat ready na siyang umalis sa susunod na linggo. Wika ni Ephraim, puno ng inis. Ang pag-antala na iyon ay nagbigay sa akin ng precious time. Nang tuluyan siyang umalis, sinimulan ko ang aking huling aksyon. Si Lola Flora ay naglakad palabas ng pinto upang magmanman. Si Liara naman ay nandoon sa corner ng kwarto, naglalaro ng kanyang mga dolls. Gamit ang natitirang lakas ko, sinubukan kong umubo, isang signal kay Lorna na kailangan na niyang dumating. Hindi nagtagal, isang nurse ang pumasok, pero alam ko, si Lorna iyon na nagbalat kayo. Marisol, I need to be quick. Ito ang panghuling pagsusuri. Kukuha ako ng blood sample para final evidence, bulong ni Lorna, habang inilalabas ang isang maliit na syringe. Ang pagdampi ng karayom ay masakit, ngunit ang sakit na iyon ay tila trivial kumpara sa sakit ng aking kaluluwa. Nakuha ko na ang recording device mo. May nakuha akong critical evidence mula sa conversation ninyo ni Ephraim at Celestine. Listen to this, bulong ni Lorna at isinaksak ang earphone sa aking tainga. Ang audio ay malinaw. Ito ang climax ng pag-uusap ni na Ephraim at Celestine.
Gusto mo lang makuha ang pera. Celestine, you're a user! Sigaw ni Ephraim. Wala ka nang silbi sa akin pagkatapos natin makuha ang pera. Hindi mo anak ang dinadala ko. You are nothing more than a puppet. Ang sagot ni Celestine, ang tinig niya ay puno ng pagmamataas at kasakiman. Sa pagdinig ng buong katotohanan, naramdaman ko ang isang sense of closure. Ang aking galit ay naging calm. Hindi na lang sila traitors sa akin. Sila ay traitors sa isa't isa. Nabalik lang ang aking diwa nang marinig ko ang isang mahinang tunog ng phone notification ni Ephraim na nasa nightstand. Isang unknown number. Huwag kang magtiwala kay Celestine. Ang message ay isang jolt. Sino ang nagpadala nito? Isang alay ko? O isang enemy nila? Ngunit bago ko pa man isipin iyon, biglang pumasok si Ephraim sa silid. May dalang tray at isang basong tubig. Love, oras na para sa final dose. Bulong niya. Walang bahid ng pagmamahal. Tumingin ako sa kanyang mga mata, cold at walang kaluluwa. Ang kanyang tinig ay puno ng satisfaction nang siya ay magsalita. Mamayang hating gabi, ilalagay ko na ang huling dosis. Handa na tayong magdiwang, Celestine. Naramdaman ko ang paglamig ng aking katawan. Hating gabi. Ito na ang deadline ng aking pagkukunwari. Laban Marisol. Para kay Liara. Ang pagkukunwari. Kung malapit na akong mamatay ang pinakatotohanang nararamdaman ko. Ito ang huling paghihirap bago ang paglaya. Naramdaman ko ang oras na gumagalaw ng napakabagal. Ang bawat tik ng orasan ay parang martilyo na tumatama sa aking dibdib. Ang hating gabi ay dumating nang may dalang katahimikan. Isang nakakakilabot na katahimikan. Narinig ko ang mahinang paggalaw ng pinto, si Ephraim. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Ang kanyang mga yapak ay hindi na magaan, may bahid na ito ng panalo at kasakiman. May dala siyang tray ng paborito kong iced tea na may kasamang huling liwanag ng buhay ko. Tumingin ako sa kanyang mukha. Wala akong nakitang bakas ng pagmamahal, tanging relief at greed. Umupo siya sa tabi ko. Hinawakan niya ang aking kamay, ngunit ang pagdampi niya ay parang a cold stone. Marisol, you were a good wife. Pero you were too much. Ang pag-ibig mo ay naging burden ko. Kailangan kong lumipad. At ikaw, you were too heavy. Bulong niya. Ang mga salitang iyon ay hindi nagdulot ng sakit. Nagdulot ito ng emptiness. Ang lalaking ito ay wala na. Ang shell na lang ng taong minahal ko ang narito. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ulit. Si Celestine. Pumasok siya, nakasuot ng isang elegant na dress. Tila pupunta sa isang celebration. Sa kanyang daliri, naroon ang aking singsing sa kasal. Ang kanyang ngiti ay parang mask na may lason. Hindi ka nababagay sa life ni Ephraim, Marisol. Ako ang nararapat. Kami ng baby ko. Ngayon, finally, makakapagsimula na kami. Wika niya. Ang tinig ay puno ng pagmamataas. Kinuha niya ang baso ng iced tea mula kay Ephraim. Cheers, Ephraim. Sa future natin, aniya. At inabot niya kay Ephraim ang baso. Inabot ni Ephraim ang baso. At dahan-dahang inilapit sa aking labi. Naramdaman ko ang pagdampi ng baso, ang malamig na hangin ng finality. Bigla, ang lahat ng ilaw sa silid ay sumindi ng sabay-sabay. Huwag mong inumin, Marisol! Isang tinig ang sumigaw. Bumukas ang pinto. Si Attorney Lorna ay pumasok, kasama ang dalawang pulis. Ang mga mata ni Ephraim at Celestine ay nanlaki sa gulat. Hindi sila makagalaw. Dahan-dahan, sa harap ng kanilang mga mata, iminulat ko ang aking mga mata. Umupo ako, dahan-dahan. Tulad ng isang queen na bumabangon sa kanyang throne. Ang aking mga mata ay malamig. Wala nang luha.
wala nang regret. Hindi ako namatay. Kayo ang mamamatay. Sa kulungan. Ang pag-ungol ni Ephraim ay parang tunog ng isang animal na nasukol. Ang mukha niya ay namutla. Tila hindi siya makapaniwala. Marisol, no, nagbibiro ka lang, right? Nauutal niyang tanong. Si Celestine naman, nawala ang kanyang composure. Nagwala siya tila isang wild animal. Hindi! It's not true! We had a deal! Sigaw niya. Lumapit si Lorna sa akin. Isinaksak niya ang recording device sa isang speaker. Ang boses ni na Ephraim at Celestine ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang kanilang pagplano, ang confession ni Celestine na hindi si Ephraim ang ama ng bata, ang lahat. Pagkatapos ng recording, tumingin ako kay Ephraim. Hindi ako sumigaw. Kalmado akong nagsalita sa wikang Tagalog. Hindi ang pera ko ang kinuha mo, Ephraim. Ang tiwala ko. Pero ngayon, ang kinuha ko ay ang inyong si Celestine sa kanyang huling desperadong pagtatangka ay tumakbo papunta sa akin. Ngunit bago pa niya ako maabutan, ang mga pulis ay mabilis na humarang. Kinulong siya. Nawasak si Ephraim. Hindi dahil sa kanyang ginawa, kundi dahil sa katotohanang niloko rin siya ni Celestine. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng humiliation. Nagsimula siyang umiyak, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kanyang sarili. Nang ilabas ng pulis sina Ephraim at Celestine, tumingin si Ephraim sa akin sa huling pagkakataon. Bakit? Bakit mo ginawa to? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi ako sumagot. Tumalikod ako. Sa aking likod, naramdaman ko ang weight ng kanyang tanong. Ngunit ang kanyang bakit ay hindi na para sa akin. Sa mga araw pagkatapos ng pag-aresto, ang bahay ay nababalot ng katahimikan. Isang katahimikan na mas malalim kaysa sa silence noong ako ay nagkukunwari. Gayunpaman, ang silence na ito ay hindi na ng takot, kundi ng peace. Ngunit sa kabila ng peace na iyon, alam kong mayroon pa ring malaking sugat sa aking kalooban. Mas masakit pa rin ang tapat na alaala kaysa sa pinakamasakit na paglason. Dahil sa shock ng mga nangyari, ang aking katawan ay nanatiling mahina. Sa unang pagkakataon, hindi ako nagkunwari. Hinayaan ko ang sarili kong magpahinga. Si Lola Flora at Liara ang aking nag-iisang nurses. Isang umaga, habang nag-iisa ako, nakita ko ang isang lumang picture frame. Ito ay larawan namin ni Ephraim noong nagsisimula pa lang kami. Nakangiti siya. Noon, isa siyang student architect na may malaking pangarap. At ako, businesswoman, na may pusong tila walang katapusang supply ng pagmamahal at suporta. Biglang pumasok sa isip ko ang isang flashback. Isang gabi, nag-aaral siya para sa kanyang board exam. Ako naman, nag-aapoy sa init ng kalan, nagtitipid, nagbebenta ng isang heirloom piece ko para lang may pambayad siya sa tuition. I was listing my sacrifices. Dahil sa pag-ibig, ginawa ko ang lahat. Ang pag-ibig ko ay naging kanyang elevator. At ako naman, ang footstool na itinapak niya para umakyat. Hindi ka bobo, Marisol. Masyado ka lang mapagmahal. Ang pag-ibig mo ang naging lason mo. Ang boses ni Lola Flora ay nagdala sa akin pabalik. Umupo siya sa tabi ko. Ang lason ay wala sa bote. Ang lason ay nasa pag-aakala na ang pagmamahal ay may price tag. Wala, anak. It's a gift. Ang mga salitang iyon ay nagpabago sa pananaw ko. Ang pag-iyak ko ay hindi na dahil sa loss ng isang asawa, kundi sa loss ng illusion ng isang pamilya. Isang linggo pagkatapos ng arrest, si Lorna ay dumalaw. Marisol, kailangan nating pag-usapan ang assets. Ang bahay, ang kumpanya, we should sell the house.
wika niya. Sa simula, nag-aatubili ako. Diyan lumaki si Liara, Lorna. Diyan kami nag-umpisa. At diyan ka rin muntik nang mamatay. Ang bahay na iyan ay puno ng kasinungalingan, Marisol. It's tainted. Hindi iyan ang lugar para sa iyong healing, pilit niya. Hindi nagtagal, napagtanto ko na tama siya. Ang bahay na iyon ay isang cage na ginawa kong home. Ang aking unang move para sa aking freedom ay ang act of disposal. Nagsimula akong magtapon. One by one, ang mga regalo ni Ephraim, ang kanyang mga trophy na binili ko ng sarili kong pera, ang mga damit na sinabi niyang hindi niya gusto. Kinuha ko ang puting t-shirt mula sa sahig, kabanata 1, at ang frame ng aming larawan. Dahan-dahan kong inilagay ang lahat sa isang malaking sako. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang mga mata ko ay tila a mirror of silence. Doon, wala akong nakitang bakas ng victim. Ang nakita ko ay isang survivor. Sino ka ba talaga, Marisol? Ako ay si Marisol, ang babaeng kayang magtayo ng isang empire mula sa wala. Marisol, may naghihintay na major project sa Manila. A fresh start. Gusto ko sanang i-push ka. Are you ready to be a millionaire again? Tanong ni Lorna na may bahid ng excitement sa kanyang boses, ngunit ang moment of peace ko ay nagambala. Isang pulis ang tumawag kay Lorna. May tawag galing sa detention center. Gustong makipag-usap ni Ephraim sa iyo, sabi ni Lorna. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi pagsisisi ang narinig ko sa boses niya. Gutom lang para sa kalayaan. Ang plea ni Ephraim ay hindi nakabasa sa aking puso. Ito ay nagpakita lamang ng kanyang desperation. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi na siya karapat-dapat sa anumang second chance. Ngunit alam ko na kailangan ko itong harapin. Kailangan kong tapusin ang chapter na ito para ganap na akong maging malaya. Si Lorna at ako ay pumunta sa detention center. Ang lugar ay malamig at puno ng amoy ng disinfectant. Hindi ako nagdala ng anumang comfort para kay Ephraim. Ang dala ko lang ay ang katotohanan. Nang makita ko si Ephraim, nagbago ang anyo niya. Nawala ang kanyang charm at arrogance. Ang nakita ko ay isang lalaking nababalot ng shame at takot. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng guilt. Ngunit alam kong ang guilt na iyon ay hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kanyang ruined life. Nagsimula siyang umiyak. Ang kanyang mga luha ay nag-uumpisa sa lalamunan ko. Marisol, I'm so sorry. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Sinira ako ni Celestine. Siya ang may kasalanan. Please, patawarin mo ako. Para sa ating anak, si Liara. Kailangan niya ng ama. Umupo ako, kalmado. Hindi ko hinayaang makita niya ang anumang weakness ko. Ang pagkukunwari mo ay hindi para sa akin, Ephraim. Para sa sarili mo. Sa lahat ng ginawa mo, ang tanging truth na sinabi mo ay, I was too much. Wika ko. Ang aking tinig ay kalmado. Ngunit ang bawat salita ay tila a stone dropping in a well. Hindi, Marisol. I still love you. Ang utang na loob ko sa iyo ang pumatay sa akin. Hindi ko kinaya na lagi akong nakakulong sa debt of gratitude mo. Ang pag-ibig ay hindi parusa, Ephraim. Ang kasakiman mo ang parusa mo. I gave you a life. Ipinagbili mo yon sa isang insurance policy. Ang aking tinig ay tumaas ng bahagya, ngunit agad kong kinontrol. Sa sandaling iyon si Ephraim, na tila nawawala ang kanyang composure, ay nagbigay ng isang final twist. Hindi mo alam, Marisol. Hindi lang ako ang niloko ni Celestine. May iba pa siyang pinagkakakitaan. Malalaking tao. Si Celestine ay isang con artist. She's a blackmailer. Ang baby na dinadala niya, she was planning to use it para sa next victim niya. Ang impormasyong iyon ay nagulat sa akin
ngunit hindi na nagdulot ng sakit. Ang katotohanan ay, Celestine was a better schemer. Ngunit ang final realization ay mas malaki pa. Ang lalaking ito ay isang victim dahil sa kanyang choice, hindi dahil sa akin. Tumayo ako. Ang air sa pagitan namin ay naging heavy. Hindi ako katarungan. Ang batas ang hahatol sa iyo, Ephraim. At ang hahatol na iyon ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa batas. Wika ko. Si Ephraim, na tila nawalan ng pag-asa, ay biglang tumayo at hinawakan ang aking kamay. Ang pagdampi niya ay parang a desperate plea. Huwag, Marisol. Huwag mo akong iwanan. Please! Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay. Ang aking gaze ay malamig at walang piti. Wala nang tayo, Ephraim. Ang chapter na ito ay tapos na. I choose my freedom. Paglabas ko sa detention center, naramdaman ko ang mainit na sikat ng araw sa aking muka. Sa wakas, ang sunlight ay tila hindi na judgmental. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Lorna. Ibenta na natin ang lahat, Lorna. Walang iiwan. Ang phone call ni Lorna ay nagbigay ng huling jolt ng betrayal bago ako lumipad patungong Maynila. Nahuli si Aling Sean sa pagtatangkang i-transfer ang ownership ng ilan sa aking mga ari-arian sa kanyang pangalan. Sabi niya, magsasalita daw siya kung hindi mo siya pakakawalan, Marisol. Wika ni Lorna, ang tinig ay puno ng galit. Hindi ako nagtaka. Hindi ako nagtataka sa kasakiman niya. Ang nagtataka ako ay kung paano niya nasira ang pangarap ko na maging bahagi ng isang pamilya. Ang pagmamahal ko kay Ephraim. Pero nga Ephraim ay lumawak upang tanggapin ang kanyang pamilya. Ngunit ang pagmamahal na iyon ay tila a blank check para sa kanila. Pumunta ako sa police station para harapin si Aling Sean. Ang silid ay mabigat. Nakita ko ang aking biyenan, nakaupo. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng fear at resentment. Marisol, buti naman at dumating ka. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Anak ka lang ng aking anak. Hindi ko kasalanan ang nangyari kay Ephraim. Hindi ko alam ang ginawa niya. Ang kanyang tinig ay nag-aangkin ng inosensya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng guilt. Kalmado akong umupo. Hindi po ako pumunta rito para makinig sa inyong mga kasinungalingan, Aling Sean. Pumunta ako rito para makita ang inyong final downfall. Nagsimula siyang maglabas ng kanyang emotional plea. Ang classic na pag-atake ng hiya at utang na loob. Huwag mong sirain ang pamilya ko. May hiya ka pa ba sa sarili mo? Ang utang na loob mo sa akin bilang ina ng iyong asawa. Pakawalan mo ako! Kung hindi, isasabihin ko ang lahat. Sasabihin ko na kasabwat ka ni Lorna. Sasabihin ko na ikaw ang nagplano ng lahat. Ang bawat salita niya ay lason. Ngunit hindi na ako nasasaktan. Ang puso ko ay parang a stone wall. Alam ko na matagal na ninyong alam ang tungkol kina Ephraim at Celestine. Wika ko. At ang aking tinig ay mas malamig kaysa sa concrete ng sahig. Alam ninyo. Ngunit wala kayong ginawa. Dahil kung may mangyari sa akin, mas madali ninyong makukuha ang pera. Ang silence ninyo ay evidence ng inyong kasakiman. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng shock. Alam niyang tama ako. Marisol, please. Walang mangyayari sa iyo kung wala ako. Wala akong kinalaman sa lason. Wala kayong kinalaman sa lason, oo. Ngunit ang pagtatangka ninyong kunin ang assets ko habang ako ay nakahiga sa kamatayan, that is also a crime, tugon ko. Sa kanyang desperation, siya ay sumigaw. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo malalaman ang tungkol sa lason. Ang nagpadala ng anonymous message kay Ephraim ay ang kapatid ko, si Choben. Ginawa niya iyon dahil ako ang humiling. May utang kami sa kanya at sinabi niya na baka makatulong ang warning na iyon. Ang twist na iyon
ay hindi inaasahan. Si Choben, ang lalaking tumutulong, o ang lalaking debt collector? Ang final realization ay mas simple pa. Ang bawat aksyon, kahit ang tila mabuti, ay may hidden agenda na pera. Tumayo ako. Tiningnan ko siya sa mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit hindi ito luha ng remorse, kundi luha ng defeat. Hindi ako magpapatawad, Aling Sean. Hindi dahil sa inyong ginawa, kundi dahil sa paggamit ninyo ng salitang hiya at utang na loob para itago ang inyong kasakiman. Ang hiya ay hindi sa akin. Ang hiya ay nasa inyo. Kinuha ko ang aking bag. Nagsalita ako kay Lorna. I-file na natin ang case laban sa kanya. Huwag tayong maging sentimental. Paglabas ko, wala akong naramdamang galit. Ang naramdaman ko ay emptiness at finality. Ang chapter na ito ay ganap na sarado. Nang makabalik ako sa bahay, si Lola Flora at Liara ay nag-aayos na ng aming mga gamit. Kinuha ko ang aking phone. Lorna, i-book mo na ang Davao ay alaala ng pagsasakripisyo. Ang Manila ay simula ng pag-ibig sa sarili. Nang lumipad kami, wala akong naramdamang lungkot. Ang feeling ko ay exhilaration. Nagdadala ako ng dalawang bagay. Ang wisdom ng nakaraan at ang hope ng hinaharap. Si Lola, Flora at Liara ang aking baggage na puno ng pagmamahal. Ang aming bagong tahanan ay isang penthouse sa Maynila. Ito ay the stark opposite ng lumang bahay. Dito, ang simoy ng hangin ay may amoy ng fragrant essential oils at ang silk sheets ay malambot sa balat. Ang kulay sa paligid ay warm gold at creamy white. Sa unang gabi, nagbabad ako sa isang bathtub na may mainit na tubig. Naramdaman ko ang aking katawan na nagpapahinga. Ang lahat ng sakit at stress ay tila humuhugas palayo. Ang pakiramdam ng hindi ako nag-aksaya ng oras. Kasama si Lorna, sinimulan ko ang major real estate project. Ang bawat meeting ay nagpapatunay sa akin ng isang bagay. Ang aking success ay hindi nakasalalay sa kung sino ang asawa ko, kundi sa aking intellect at business acumen. Nakita ko ang paghanga sa mga mata ng mga investor. Ang aking self-confidence ay tumataas, hindi dahil sa compliments, kundi dahil sa solid results. Ang pinakamalaking blessing ay ang pagbabago kay Liara. Nawala ang kanyang takot. Ang kanyang mga drawings ay hindi na gloomy at dark. Ang kanyang mga larawan ngayon ay puno ng bright yellow at vibrant blue. Isang gabi, nakita ko siya na tumatakbo sa living room nang walang takot. Ang kanyang tawa ay parang isang musical note sa tahimik na silid. Hindi ko na kailangan ng kasal. Ito na ang aking pamilya. Isang araw, ipinakilala sa akin ni Lorna ang isang financial expert na makakatulong sa portfolio ko. Marisol, meet si Ben. Siya si Tio Ben, ang alay mo na hindi mo alam. Wika ni Lorna na may bahid ng teasing sa kanyang boses. Si Tio Ben ay nakatayo sa harap ko. Siya ay isang lalaking gentleman. May calm aura. Siya ay ang kapatid ni Aling Sean, ang taong nagpadala ng anonymous warning kay Ephraim. Marisol, I deeply apologize for the actions of my family. Wika niya. Ang ginawa ko ay hindi para sa pera, kundi dahil may utang na loob ako sa iyo. Noong minsan, muntik na akong mabangkarote. At ikaw ang nagpahiram sa akin ng puhunan nang hindi nagtatanong. I only wanted to delay the inevitable. Sana ay mapatawad mo ako. Ang kanyang paliwanag ay nagbigay ng closure sa mystery ng anonymous message. Ang utang na loob na ginamit ng kanyang kapatid para sa kasamaan, ginamit naman niya para sa mabuti. Salamat, Tio Ben. I appreciate the truth. Sagot ko. I accepted his sincerity.
Ang life ko ay tila a smooth sailing boat na ngayon walang storms. Ngunit, sa loob ko, alam kong ang final chapter ng Justice ay hindi pa sarado. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng news sa tablet, narinig ko ang isang report sa TV. Ang breaking news ay tungkol kay Celestine. Nakita ko ang kanyang mukha sa TV. Nakangiti, tila nagbibigay ng interview mula sa detention center. Hindi ako nag-iisa. May kasabwat si Marisol na nagtago ng ebidensya. Ang abogado niya ang nagmaniobra ng lahat. Wika ni Celestine, ang kanyang tinig ay puno ng venom at desperation. Ang kanyang attack ay hindi na physical. Ito ay attack sa aking reputation at sa integrity ni Lorna. Ang aming peace ay hindi pa lubusang nakumpleto. Kailangan ng isang final confrontation. Sa courtroom, ang huling hininga ng ahas. Akala niya, masisira niya pa ang kaligayahan ko. Ang attack ni Celestine sa TV ay hindi na nagdulot ng galit, kundi ng amusement. Ang desperasyon niya ay isang sign na malapit na siyang magwakas. Kaya, buong tapang akong nagtungo sa courtroom. Ang courtroom ay puno ng mga reporters at mga taong curious sa high-profile na kaso. Nakita ko si Ephraim nakaupo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling walang kaluluwa. At si Celestine, na punong-puno ng arrogance, nakangiti ng mapang-uyam. Nagsimula ang trial. Si Lorna, ang aking brave lawyer, ay nagbigay ng isang masterful presentation. Inilatag niya ang lahat ng evidence. Ang chemical analysis ng lason na galing sa dugo ko. Ang audio recording ng confession ni na Ephraim at Celestine. At ang bank records ng insurance policy na pinangalanan kay Celestine. Si Celestine, sa kanyang testimony, ay nanatiling matigas ang ulo. Si Marisol ang may problema. She was too much. At si Lorna ang nagmaniobra ng evidence, ang prosecutor ay tumayo. Ang defense ay nag-aangkin ng manipulation ng evidence. Ngunit mayroon kaming isa pang evidence na hindi pa nailalabas. Ito ay patungkol sa heir na pinaniniwalaang magmamana ng lahat. Handa ka bang sumailalim sa DNA test, Miss Celestine? Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Ang kanyang mukha ay naging abo. Pagkatapos ng mga testimony, dumating ang testimony ni Lola Flora. Hindi siya nagsalita tungkol sa batas, kundi tungkol sa mother's heart at betrayal. Hindi ko man nakikita, ngunit narinig ko ang kasinungalingan sa boses ni Ephraim. Wika ni Lola Flora, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may authority. Ang pagpatay ay hindi lang pagkuha ng buhay. Ang pagpatay ay pagkuha ng hope at trust. Ang anak ko ay nagbigay ng lahat. Ang kinuha niya ay ang aming dignity. Ang mga hurado ay natigilan. Ang kanyang mga salita ay mas malakas pa sa anumang legal argument. Pagkatapos, ang prosecutor ay naglabas ng last piece of evidence, ang DNA test result. Miss Celestine, ayon sa DNA test, ang baby na dinadala mo ay hindi kay Ephraim. It belongs to another man. Ang inyong plano ay hindi lang patungkol kay Marisol, kundi pati na rin sa inyong accomplice na si Ephraim. Sa sandaling iyon, ang courtroom ay naging silent. Si Ephraim ay tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tiningnan niya si Celestine. Celestine, nagsinungaling ka sa akin. You used me. Sigaw ni Ephraim. Ang kanyang tinig ay puno ng agony at humiliation. Ang kanyang katawan ay nilangit-ngit sa realization na siya ay isang puppet sa huling pagkakataon. Si Celestine naman ay tuluyang nagwala. Sinigawan niya ang lahat. Gawa-gawa lang iyan. It's a setup. I hate you. Ang courtroom ay naging circus, ngunit ang climax ay malinaw. Ang betrayal ay umikot sa kanilang dalawa.
Ang judge ay nagbigay ng hatol. Guilty. Life imprisonment para kina Ephraim at Celestine sa pagtatangkang pagpatay at fraud. Si Aling Sion ay nakatanggap din ng sentence dahil sa conspiracy at malversation. Tumingin ako kina Lorna at Lola Flora. Nagbigay ako ng isang ngiti. Ito ang ngiti ng victory, hindi ng revenge, kundi ng justice at self-preservation. Hindi na ako biktima. Sa wakas, hindi na ako ang biktima. Ako na ang arkitekto ng aking kapalaran. Matapos ang trial, ang Maynila ay tila naging isang playground para sa akin. Ang energy ko ay nakatuon na sa pagbuo, hindi sa pag-recover. Ang aking real estate company ay lumago ng triple. Isang gabi, ako ay ginawaran ng isang prestigious award para sa excellence in business leadership. Tumayo ako sa harap ng stage at ang spotlight ay hindi na nakatuon sa aking past, kundi sa aking success. Ang award na ito ay hindi lang para sa akin. Wika ko sa aking acceptance speech. Ang aking tinig ay matatag at puno ng conviction. Ito ay para sa bawat babae na nag-iisip na ang kanyang halaga ay nakasalalay sa isang lalaki. Hindi. Ang halaga natin ay nasa ating sarili. Salamat sa aking ina, si Lola Flora, na nagturo sa akin ng inner strength, at sa aking anak, si Liara, na nagbigay sa akin ng reason to fight. Ang speech na iyon ay naging viral. Ang mga emails ko ay napuno ng mga mensahe mula sa mga kababaihan na nakaka-relate sa aking kwento. I was no longer just a businesswoman. Ako ay naging an inspiration. Dahil dito, itinatag ko ang foundation na Marisol's Light. Ang goal nito ay tumulong sa mga inang nag-iisa na nabiktima ng domestic violence at fraud. Ang pain na naranasan ko ay ginamit ko upang maging purpose. Ito ang true meaning of healing. Ang aking life ay puno ng fulfillment. Ang aking evenings ay ginugugol ko na sa pagtuturo kay Liara. Isang gabi, nagkukwento ako sa kanya ng fairy tale tungkol sa isang queen na iniligtas ang kanyang sarili. Hindi kailangan ng prince. Ma, will you ever get married again? Tanong ni Liara. Ngumiti ako. Siguro. Pero kung mangyayari man iyon, ito ay dahil sa choice. Hindi dahil sa necessity. I am complete on my own, anak. Ang sense of completion na iyon ay sinubukan noong isang charity gala. Isang gentleman ang lumapit sa akin. Siya si Mr. Ricardo, isang old friend ko. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng genuine admiration. Marisol, you are magnificent. Ang strength mo, it's truly inspiring. May naghihintay na table para sa iyo. Can I accompany you? He was kind. He was respectful. At ang attraction ay mutual. Ngunit, alam kong hindi pa ito ang oras. Hindi ako naghahanap ng replacement para kay Ephraim. Ako ay naghahanap ng Marisol. Salamat, Ricardo. I truly appreciate your kindness. Pero I'm with my daughter and my mother tonight. I am focusing on myself right now. I hope you understand. Wika ko at ngumiti. Ang pagtanggi na iyon ay hindi nagdulot ng sakit. Nagdulot ito ng power. I controlled my own narrative. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Matagumpay, malakas, at masaya. Walang lalaki sa tabi ko, ngunit hindi ako nakaramdam ng pag-iisa. Ang pag-ibig ko ay nasa sarili ko na. Nang gabing iyon, habang nag-iisa ako, nakita ko ang isang lumang box sa ilalim ng aking closet. Sa loob, may isang folded letter. Ito ay ang first love letter ni Ephraim. Ang mga salitang puno ng flowery words tungkol sa forever at destiny. Ang sight ng letter ay nagdala ng pang sa aking dibdib. Hindi ng sadness, kundi ng nostalgia. Isang gentle reminder ng girl na naniwala. Ang girl na iyon ay hindi na ako. I need to let her go completely.
Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay regalo sa sarili. Iyan ang mantra ko habang hawak ko ang love letter ni Ephraim mula sa nakaraan. Ang papel ay malambot at dilaw na. Ito ang huling chain na nagtatali sa akin sa girl na naniwala sa isang lie. Nagdesisyon akong bumalik sa Davao. Hindi para bisitahin ang lumang bahay, kundi para magpaalam sa dagat. Ang dagat na nakasaksi ng aming mga promises. Kasama ko si Lola Flora at Liara. Nang makarating kami sa shore, ang simoy ng hangin ay may amoy ng salt at freedom. Lumakad ako sa buhangin. Inabot ko ang letter ni Ephraim. Tiningnan ko ito sa huling pagkakataon. Nakita ko ang innocence at purity ng love na once upon a time ay totoo. Paalam Ephraim, bulong ko. Ang girl na minahal mo ay patay na. Pero ang woman na nagmahal ay survive. I forgive you not for you, but for me. Dahan-dahan kong pinakawalan ang letter sa hangin. Ito ay lumipad at pagkatapos ay lumutang sa alon. Ang mga alon ay tila naguhugas ang aking past. Habang nandoon ako, naglakad ako pabalik sa lugar kung saan kami nakatira. Hindi para bisitahin ang lumang bahay, kundi para humarap sa community. Nakita ko ang mga tsismosa sa sari-sari store, ang mga taong nagtataka, nag-uusap tungkol sa akin. Sa nakaraan, ang judgment nila ay nakasakit sa akin. Ngayon, wala na. Lumapit ako sa kanila. Magandang araw po, wika ko, at ngumiti ng taos puso. Ang kanilang mga muka ay nagpakita ng shock at awkwardness. Sila ay nag-aalinlangan. Ngunit ang aking calm demeanor at confidence ay nagpatigil sa kanila. Hindi ako tumakas. Hinarap ko ang hiya, shame, na gusto nilang ipukol sa akin. Sa huli, sila ang nakaramdam ng hiya. Bumalik ako kay Lola Flora at Liara. Si Lola Flora ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mukha ay nakatingala sa araw. Hindi na ako bulag, anak. Ang puso ko na ang nakakakita ngayon. Ang light mo ay mas maliwanag pa sa araw. Wika niya, ang kanyang tinig ay puno ng pride. Si Liara naman, inabot ang aking kamay. Ma, I'm so proud of you. Ang mga salitang iyon ang pinakamagandang gift. Sa mga mata ni Liara, nakita ko ang isang future na hindi na dark, kundi puno ng hope. Hindi na siya natatakot. Siya ay maligaya. Tumingin ako sa dagat. Ito ang final scene ng aking rebirth. 3 henerasyon ng kababaihan. Independent, strong, complete. Yung pag-ibig sa sarili ang pinakamagandang happy ending. Ito ang aking kwento ng muling pagsilang. Ang katapusan ni na Ephraim at Celestine ay final. Sila ay nabubuhay sa loob ng bilangguan, puno ng regret at humiliation. Si Ephraim, sa huli, ay nakaramdam ng real remorse, hindi para sa akin, kundi dahil sa pagkawala ng family na hindi niya pinahalagahan. Si Celestine, sa kabilang banda, ay nananatiling arrogant, ngunit ang kanyang power ay nawala na. Si Aling Sion ay namumuhay sa shame at isolation. Ang kanyang hiya, shame, ay mas mabigat pa sa anumang sentence. Ako, si Marisol, ay hindi na nag-aasawa. Ang aking life ay puno ng purpose. Ang aking foundation na Marisol's Light ay nakatulong na sa daan-daang kababaihan. Ang aking success ay hindi a means to an end. Ito ay a celebration of self. Si Liara ay lumaking isang confident at intelligent young woman. Ang kanyang innocence ay napalitan ng wisdom. Si Lola Flora ay nanatiling may advisor. Ang kanyang blind eyes ay nakikita ang katotohanan ng buhay. Ang huling gift ng betrayal ay ito. Ang pag-ibig sa sarili, ang kakayahang maging complete nang walang validation ng iba, at ang power na gamitin ang pain para sa purpose.
Ang pag-ibig sa sarili ang pinakamagandang. Sa iyo, mahal kong tagapakinig. Maraming salamat sa paglalakbay na ito. Maraming salamat sa pagiging witness sa pain at triumph ni Marisol. Alam ko, hindi naging madali. Habang isinusulat ko ang chapter kung saan nakahiga si Marisol, nagkukunwari na mamamatay, naramdaman ko ang bawat hapdi ng kanyang betrayal. Ang eksenang iyon ay ang pinakamabigat. Ang pakiramdam ng helplessness habang ikaw ay ginagawan ng masama ng taong minahal mo. Ngunit sa bawat pain na iyon, mayroong seed of hope na lumalaki. Ang hope na kahit gaano kalaki ang darkness, ang light ng inner strength ay laging nandyan. Ang kwentong ito ay isinulat hindi lang para magbigay ng entertainment. Isinulat ito bilang isang tribute sa resilience ng bawat babaeng Pilipina. Sa mga mothers na lumalaban para sa kanilang mga anak, sa mga wives na nagbibigay ng lahat, at sa mga daughters na naghahanap ng truth. Ang pagpapatawad ni Marisol ay hindi weakness. Ito ay strength. Ang forgiveness ay ang huling act of freedom na ibinibigay mo sa sarili mo. Ngayon, itatanong ko sa iyo, mahal kong tagapakinig. Matapos ang lahat ng pain na dinanas ni Marisol, ikaw ba, kaya mo ring patawarin ang taong nagkasala sa iyo? Huwag kang matakot magbahagi ng iyong thoughts. Ang iyong mga stories at comments ay nagbibigay buhay sa aking mga characters. Sana ang light ni Marisol ay magbigay sa iyo ng pag-asa. Lubos na gumagalang